Magandang araw, Pilipinas! Ako si Faith Araneta, ang iyong tagapag-ulat at narito ang pinaka-pinag-uusapang balita sa araw na ito. Isang medical technologist at nurse ay natagpo ang nag-aaway at nagkakasigawan sa loob ng isang laboratorio sa Manila. Ang viral na video na ito ay kumakalat sa Facebook, Instagram, Twitter at pati na rin sa TikTok. Maraming mga kwento ang nagsilabasan patungkol sa video na ito at samot-saring fake news ang naitatalaga sa iba't ibang plataforma. Ito ay nabuwag nang magbigay ng eksplanasyon ng pasyente na kung saan ayon sa kanya ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng medtech at nurse sa karapat-dapat na ibigay sa kanyang dugo para sa blood transfusion. Ano nga ba ang tunay na nangyari at sino nga ba ang dapat na managot sa insidente? Bigyan mo pa kami ng detalye, Elut. Sa gitna ng kontrobersya, pumangon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang viral na video na ito, katulad na lamang ng isang sikat na vlogger na si Mariam Aguda na nag-post ng kanyang pahayag na nagkaroon ng 1 milyong manonood sa loob ng 5 oras. Ito ang kanyang pahayag. Nakita ko yung viral na video at grabe, ang init ng labanan ng medtech at nurse ha. Pero bilang vlogger, parang gusto ko lang sabihin na huwag nating gawing dahilan ang stress para mawalan tayo ng respeto sa isa't isa. Oo, alam kong mahirap ang trabaho na lalo sa mga hospital, pero hindi pa rin tama yung ganong klaseng sigawan, diba? Sa totoo lang, parehong may punto sila. Pero mas maganda sana kung nag-usap sila ng maayos, hindi yung parang naging personal na. Ang importante, maging professional pa rin. Kasi hindi lang naman sarili nilang nakataya, pati mga pasyente. Kaya, bago tayo magtangkang magbigay ng opinyon o manghusga, baka naman may mga detalye pa tayo hindi alam. Baka kung nag-usap lang sila ng maayos, wala sanang gulo. At yun lamang ang aking masasabi. Marami ng reaksyon mula sa publiko. Mayroong mga sumusuporta at mayroong ring mga nag-aalinlangan. Ngunit, ano nga ba ang tunay na nangyari sa kwento na ito? Narito si Arela para bigyan pa tayo ng iba pang detalye. Kulaway? Magandang araw! Ako si Arela Kulaway. Ito ang Qcast Espesyal na ulat. Isang kontrobersyal na insidente ang nangyari sa loob mismo ng ospital kung saan ang isang medical na teknolohista at nurse ang nagkaalitan sa laboratory test ng isang pasyente. Nakapanayam natin ang mga taong sangkot sa insidenteng ito. Ang bagal-bagal mo. Inutos ko na yan kanina pa. Bakit ngayon mo lang binagay? Kanina pa yan hinihingi sa akin ng doktor. Sabihin mo dyan sa doktor mo, kausapin yung pathologist na walang ginawa kundi mag-siesta kaya naiipon yung mga lab results, dapat siya nagkukumpirma. Sus! Dahilan na naman! Ayan ka na naman! Eh sabihin mo, tamad ka lang gumawa. Anong sabi mo? Kung gusto mo, ikaw na lang pumirma dyan, total marami ka rin palang alam. Magandang araw po sa inyo, Nurse Tikas. Matanong ko lang, paano yung natuklasan ng ginawang pagpalitan sa resulta ng laboratory? Natuklasan ko ito nang makita kong hindi tugma ang uri ng dugo ng pasyente na nakalagay sa talaan at dating record nito sa ospital. Ano naman ang unang yung naging reaction matapos matuklasan ng insidente? Nag-alala ako para sa kaligtasan ng pasyente dahil maaaring magkaroon na malubhang epekto ang maling pagsasali ng uri ng dugo. At saka kami rin ang mananagot kung sakaling may mangyari. Ano ang naging panyo upang masigurong maimbestigahan ang nangyari? Pagkatapos ang pagkompronta ko kay Binibining Clemente, ay iniulat ko sa tagapamahala ang nangyari. Hiningi ko rin ang orihinal na kopya ng resulta mula sa laboratorio kung saan nagkaroon ng pagkakamali. Maraming salamat po ang inyong pahayag. Dumako naman tayo sa medical na technologies naman upang kunin ang kanyang panig sa sitwasyon. Napagtanto ba ninyo ang posibleng epekto ng inyong ginawa sa kalusugan ng pasyente? Oo naman, inaamin ko na lubha akong nagkamali sa parte na mapagpalit ang mga resulta. Ngunit nagkalabuan din kasi kami ng nurse sa pag-aasikaso ng impormasyon tungkol sa mga pasyente. Ito ba ang unang pagkakataon na nagawa ninyo? Ngayon lang po. Unang beses ko ito, kaya naman natatakot rin ako sa mga pwedeng makaapekto sa pasyente. Ano ang masasabi ninyo sa naging pagkakuli sa iyo? Nasabi kong mabuti na nakarating agad ito sa nakatataas at naagapan ang posibleng epekto nito sa pasyente. Humihingi naman ako ng patawad sa mga maaaring maapektuhan ng mga pangyayaring ito. Maraming salamat po. Ngayon ay dumako naman tayo sa pahayag ng pasyente. Kuya, paano niyo po nalaman ang insidente na ito? Habang nagpiping ako sa kwarto ko, may narinig akong sigawan at pagtatalo ng 2 tao sa labas. Ano ang epekto nito sa inyong tiwala sa sistemang pangkalusugan?
nagkaroon ako ng pagdududa sa sistema ng pangkonsultan kasi narinig ko mula sa isa na hindi lang daw ito ang unang pagkakataon. Subalit, maraming beses na rin itong nangyari. At natatakot ako dahil nagsisigawan sila sa loob ng hospital kahit marami pang pasyenteng nagpepehinga. Anong inaasal ninyong maging aksyon sa ospital o sa mga otoridad? Mas matinding seguridad o kaya pagbabantay sa mga tao sapagkat nakasalalay ang buhay ng pasyente dito. Lagi po dapat natin sila subaybayan upang di maulit o mangyari ang mga gantong insidente. Maraming salamat po. At yan nga po yung mga naging pahayag ng mga tao na naging sangkot at saksi sa insidente nito. Charles and Faith, balik sa inyo. Maraming salamat, Aurelia Kulaway. At dahil nga sa naturang insidente, humingi kami ng payo sa isang medical doktor na maaaring magbigay ng kanyang pahayag at paalala sa mga manonood patungkol sa kahalagahan ng maayos na komunikasyon sa larangan ng medisina. Magandang umaga sa inyo, Dr. Helia. Umaga din, Mr. Charles Enrique. Ano ang iyong may habilin sa ating mga manonood patungkol sa kaayusan ng komunikasyon at partikular sa loob ng mga publikong establishmento katulad ng isang hospital? Sa Batas Republika, bilang 5,527 at bilang 9,173, Section 2 ay hindi na naging professional ang pagsisigawan nila at hindi pag-uusap ng kalmado. Ang bukas na komunikasyon at pagtutulungan bilang isang medikal na grupo ay susi sa pagpapabuti ng sistemang pangkalusugan. Para sa pasyente, sa ospital, may prosesong ginagawa upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. May karapatan kayong alamin ang katotohanan tungkol sa inyong kalusugan. Ang retorika ay hindi lamang tungkol sa mahusay na pagsasalita, kundi sa paggamit ng wika upang maghatid ng mensahe ng malinaw, professional at maayos. Ito ay isang magandang kasanayan na makakatulong sa atin na magkaroon ng maayos na pakikitungo sa isa't isa. Kaya't magpatuloy tayo sa paggamit ng wika na makikinabang sa lahat. Maraming salamat po at sana'y magpatuloy tayo sa pagbibigay ng mataas na kalidad na serbisyo sa pamamagitan ng tamang komunikasyon. Ayan na nga po. Kaya talagang mahalaga ang pagiging maritorika, hindi lang sa Ingles, kundi sa wikang atin din. At syempre, lagi nating tatandaan na kailangan din nating maging mahinahon, lalong-lalo na sa mga sitwasyon na katulad nito, para maituwid ang mga pagkakamali at makapag-usap ng maayos. Tama ka riyan. Alam na po kami. Ako si Charles Rutin. At ako naman si Faith Araneta, tagapaghatid dito sa FEU Cast, espesyal na ulat.